18 oras na po ang itinatagal ng traslasyon ng poong Jesus Nazareno na nag-umpisa mag-aalas 5 kaninang umaga. Kamustahin po natin ang latest na sitwasyon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Saksi live si Darlene Kai. Tony, punong-puno ng deboto yung palibot ng simbahan, pati na rin yung rutang daraanan ng Andas, kaya kanya-kanyang diskarte yung mga grupo ng mga deboto para masilayan ang poon. Hindi mahulugang karayong ika nga ng mga deboto ang mga kasadang daraanan ng traslasyon. Marami rin ang nasa Quezon Bridge. Pinili nilang hindi na sumama sa mismong prosesyon dahil may kasamang bata o senior citizen. Yung iba naman, may iniindang karamdaman gaya ng 77 years old na si Tatay Manny na may sakit sa prostate. Dati pa nga raw siyang pumapasan, pero ngayon, tatanawin niya na lang daw mula sa malayo ang poon. Pasalamat ako hanggang sa ngayon, nakakayanan ko pa rin ang Tsaka yung mga nararamdaman ko nakabawas pa sa akin. Kanya-kanyang latag ang mga deboto sa gilid ng tulay. Yung iba, tila nag-reserve na ng pwesto para tanaw na tanaw kapag dumaan na ang Andas. Sina Jasmine, dito na naghintay dahil may kasama siyang 10 bata. Naglakad daw sila mula pa sa Pasay City. Para rin masanay sila na ginagawa to taon-taon po pagka araw ng Black Nazarene. Bukod sa panalangin para sa kaligtasan at kalusugan, nais daw nilang magpasalamat para sa isa raw milagrong ipinagkaloob ng poon sa kanilang pamilya. Pinakamahalagang na nangyari sa amin nung yung nakalaya po yung tsuhin ko po sa nakulong kasi siya, yon. Na yun po nananampalataya kami doon. Diningin naman niya kami. Pero syempre, marami ring debotong hindi lang sumama sa traslasyon. Kung hindi, talagang nangahas sumampa sa Andas. Isa sa kanila si JC. Alam daw niya ang pakiusap ng simbahan na wag na, pero hindi raw niya mabali ang 15 taong panatana niya tuwing traslasyon. Pag kami naman po, pag sumampa po kami, hindi po kami yung nagtatagal pa po sa may Andas. Nagpapahid lang po kami ng panya, okay na po. Hindi niya alintana ang baliyahan ng mga kapwa niya deboto. Kung minsan natatapakan na rin daw siya. Lahat para sa kanyang debosyon sa mahal na poon. Bago pa lang po ako sumampa, may dasal na po akong dala. Pas mga yung mga pamilya ko, yung araw-araw na kalakasan, iwas sakit yun po. Pero ang 72 years old na si Nanay Teresita, nahilo na kaya hindi niya nahintay ang pagdaan ng Andas. Unang beses daw niyang hindi masisilayan ng poong Nazareno sa mahigit 6 na dekada niyang pagdalo sa traslasyon. Napapagod na, uuwi na ako. Dito na, dire-diretso na. Ano yung una ninyong balak? Sana mag-i-stop sana kasi ang daming tao. Masidhing debosyon ng mga deboto, labis na hinangaan ng French photographer na si Jean-Marie. Sakto raw sa bakasyon niya sa Pilipinas ang traslasyon kaya sinadya na niya. I feel great. So for me it's special because in Europe the religion decrease. Here for me this is the most Catholic country in Asia. So I'm very surprised. Pero kahit dagsa at hindi na uubos ang mga tao, matumal daw ang bentang mga bimpo at t-shirt ni Nathaniel. Gantong oras, nakauwi na ako nakaraan na taon eh. Nakaubos agad ako eh. Ngayon? Wala eh. Dahil siguro nagkaubusan na siguro ng pera. Kahit saan ang tumal na eh. Marami ring nagtitinda ng tubig at pagkain gaya nitong mga nagtitinda ng inihaw na pusit. Yan ay sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad na iwasang magtinda ng mga pagkaing may steak para sa kaligtasan ng mga debotong nakapaa. Hindi, meron namang mga plastic, nilalagay sa plastic. Para dadampot nila isa-isa. Tony, dito sa Plaza Miranda, hinihintay pa rin ng mga deboto yung pagbabalik ng Andas sa simbahan kung saan nagpapatuloy ang oras-oras na Fiesta Masses. At live mula rito sa Quiapo, Maynila para sa GMA Integrated News, ako po si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.